Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Mabuting balita, sitwasyon sa Maguindanao balik na sa normal ayon kay Governor Hataman. Muslim leader, tiwalang ang pagsasabatas ng Bangsamoro Basic Law ang sagot sa kaguluhan sa Mindanao. Palasyo, ipinagmalaki ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa. Panukala ng pamahalaan tungo sa pagkamit ng inclusive growth sa rehiyong Asia, suportado ng APEC members. Siksik ang mga balita kaya tutok lang sa inyong pambansang balitaan. Ito ang Radyo Vision dito sa Media ng Bayan. Masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Monday, 9 de Pebrero 2015. At siyempre mga kaibigan, makakaagapay natin sa ating PTV4 Tele Studios ang ating mutya ng Antipolo City, Zarina Luzuegro at ang ating lover boy Julius De Zamboron. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang walang kakupas-kupas, patuloy ang pagniningning. O ang ating po namang musa, walang iba kung hindi si Miss Vivian. Good Monday morning, Bears! Good morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning. At ang ating pong malawakang paghatid sa inyo ng mga paglilingkod na pambayan, pagtalakay sa mga napapanahong maiinit na usapin na nakalatag sa ating mga pahayagang pangumaga. And of course, ang ating po namang hapag ng talastasan, mamaya antabayanan po ninyo kapanapanabik ang bawat yugto. At ang ating service line, Bebs. Yes, maaari po kayong mag-text sa 0922-358-2679 para sa inyong mga komento, pabate, at kung mayroon po kayong katanungan sa ating featured guest maya-maya lang. Yan, okay. Get your pepper and pencil. Yes. Ayan. Okay, ay Vips, yan na pala, nagpapahatid tayo sa buong pamunuan ng ating Radyo Vision, Media ng Bayan, sa ating belated birthday greetings sa ating mahal na Pangulong Pinoy. Happy 55th birthday. Batang-bata pa. Oo, bata pa. 55, sana magpasyal sa dito before going 56. Next year na ang kanyang huling termino. Ayan, okay. Pero naging simple lang daw itong selebrasyon ng ating Pangulong Aquino, simple birthday lunch tulad ng pinost ng kanyang kapatid sa Instagram. Pero ang mahalaga dito ay nanghingi siya ng prayers mula sa ating mga kababayan niya na tulungan daw natin siyang magdasal para sa higit pang lakas at grace para ipagpatuloy ng maayos ang kanyang pamumuno. At sana naman itong ating mga kababayan, ibahin naman natin ang ating mga estilo, yung mga kritiko. Pag birthday. Kapag yung ordinaryong araw, yun talagang na kayo. Pero pak birthday, birthday naman. Ibigay naman natin yung nauukol na pagbati sa isang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Huwag yung puro tayo, wag yung ganon. Anyway, Miss Bibs, meron tayong paanyaya sa ating mga kababayan. Opo. Today is the D-Day na yung malilikot ang isip magbukas ng kanilang telebisyon, makinig sa radyo, nationwide, worldwide,
ganap na alas 10 ng umaga. Opo, alas 10 po, magsisimula na po ang investigasyon ng Senado tungkol dito sa Mama Sapano clash na naganap po ang ika-25 ng Enero. At inaasahan po na dadalo dyan sa hearing na yan ang nag-resign na PNP chief na si General Alan Purisima. Right, okay. Na sinasabi na nag-control daw nitong operasyon sa Mama Sapano. So mamaya po yan alas 10 at marami pang ibang cabinet officials ang dadalo dyan, tulad ni Interior Secretary Mar Rojas, pati si Justice Secretary Laila De Lima pupunta dyan. At maraming mga distinguished personalities mula sa pamahalaan, mula sa kapulisan din. Yes, madadalo, lalo na yung mga naging witness daw, yung nakaligtas. Yes, yung mga nakaligtas pupunta din dyan. Pati yung sinibak na hepe nitong PNP SAF ay dadalo rin, si Ina Peñas. At pupunta rin ang OIC, si Espina. Pupunta rin po yan mamaya. So, abangan po natin yan. Mukhang magiging sana, mamaya pa lang malaman na natin yung gusto nating malaman kung sino ba ang nagbigay ng go signal para sa operasyong ito. Makatutulong na maging maliwanag unti-unti. Kaya sububaybay tayo, lalo na yung mga kritiko, inaanyayaan natin. Subaybayan nyo yung pagdinig na yan at malalaman nyo kung sino sa mga distinguished guests at mga featured personalities ang nagsasabi ng totoo para makapagbigay ng kalinawan. Okay, 8 minutos na, 58 segundos makalipas ang alas 6, Babes. Yes, puntahan na natin dyan sa PTV Telestudio ang ating kasamang si Zarina Lusuego. Zarina, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Maraming salamat, DJ. Ngayon po ay ika-9 ng Pebrero sa taong 2015. Narito na po mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, ganap na po nakarating ng bansa si Indonesian President Joko Widodo para sa kanyang 2 araw na state visit. Pasado alas 5 po ng hapon, araw ng Linggo, lumapag ang eroplanong Lulan ang Pangulo ng Indonesia sa Villamor Air Base sa Pasay. Kasama sa mga sumalubong sa presidente ng Indonesia, sina Vice President Jejomar Binay, Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at Indonesian Ambassador to the Philippines, Johnny Lumintang. Nakatakdang mag-alay ng bulaklak si Widodo sa isang seremonya sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Luneta ngayong araw bago tumulak sa palasyo ng Malacanang kung saan siya makikipagpulong kay Pangulong Aquino. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang ilang usapin ukol sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Indonesia sa iba't ibang larangan. Mananatili sa bansa si Widodo hanggang sa Martes, Pebrero 10. Balik na po sa normal ang sitwasyon sa Maguindanao. Ito po ang mga salitang binitawan ni ARMM Governor Mujib Hataman kasunod na nangyaring misencounter sa Mama Sapano, Maguindanao. Ayon kay Hataman ay wala na umanong dapat ipag-alala ang mga turistang nais bumisita sa Maguindanao dahil bumaba na umano ang tensyon doon. Sa katunayan, ipinagmalaki pa nito ang pagbisita ng isang aktor at komedyan sa kanilang lugar na siyang patunay na bumalik na sa normal ang sitwasyon sa rehiyon. Kasunod nito ay nagdaos din ng isang concert sa barangay Tukanalipaw sa Maguindanao na siya namang pinamagatang Kanta Kapayapaan Concert. Samantala, tiniyak naman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na makikipagtulungan sila sa gobyerno upang mahuli ang teroristang si Abdul Basit Usman na nakatakas matapos ang madugong engkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao na kinamatay ng 44 na miyembro ng PNP SAF. Magiging malaking tulong umano sa pagtugis kay Usman ang Ad Hoc Joint Action Group o AGAG na binubuo ng mga miyembro mula gobyerno at MILF. Nabuo po ang grupong ito noong 2002 na may layuning hulihin ang mga kriminal katulad ng mga kidnapper at terorista. Ayon kay MILF Chief Negotiator Mohagger Iqbal, may mga mekanismo na sinusunod ang grupong ito na maaaring magamit upang masakote si Usman. Dagdag pa ni Iqbal na maaari pa rin namang umano maging solo ang gobyerno sa pagtugis kay Usman, ngunit dapat po ay magkaroon pa rin sila ng koordinasyon sa panig ng MILF. Samantala, binigyang din naman ng palasyo ang patuloy na pag-unlad ng ekonomiya kasunod ng all-time high na record ng stock market ng bansa nitong Biyernes. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, bunga po ito ng pagsisikap ng lahat ng sektor para sa pagsulong ng ekonomiya ng bansa na magbibigay daan sa pagkakaroon ng maraming oportunidad para sa kabuhayan ng mga mamamayan. Dinaw naman po na sa sunod-sunod na pagkakataon ay pinapakita ng
merkado, na yung market na tawag natin na binubuo ng mga nagpapasya sa mga pamumuhunan at pangalakal, na mataas ang kanilang pagturing sa katatagan ng pambansang ekonomiya natin. At ito ay batay na rin sa pagtaya ng mga international rating agencies na sa pagkakataon, sa kauna-unahang pagkakataon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ay ginawaran tayo noong investment grade rating. At sa lahat naman po ng mga nag-aaral hinggil sa ating bansa, kinikilala nila yung pagkakaroon natin ng sound macroeconomic fundamentals. At yan ay nagsisilbing batayan para makakamit po tayo ng ikalawa sa pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa buong rehiyong Asya. Bagamat bumaba ng bahagya yung ating GDP growth noong third quarter of 2014, nakabawi naman tayo noong fourth quarter, at para sa buong taon, yung ating 6.1% GDP growth nga po ang ikalawang magandang performance sa buong rehiyon. Kaya dapat po lang siguro na ipagpatuloy ng lahat ng sektor ng ating bansa yung pagpupunyagi na mailagay ang ating bansa sa mas mataas na antas ng pagsulong ng ating ekonomiya, dahil ito ang maglilikha ng mas marami pang pagkakataon para sa hanap buhay, magbibigay daan din po ng oportunidad para sa nakararami natin mga kababayang nandoon sa antas ng pagkamaralita na maibangon po yung kanilang kabuhayan at makatamo po sila ng mas maliwalas na kinabukasan. Sa ibang balita, umani naman po ng suporta ang panukala ng Pilipinas sa katatapos lamang na Seniors Official Meeting ng Asia-Pacific Economic Cooperation na ginanap sa Clark, Pampanga. Kabilang po sa panukala ang integrasyon ng ekonomiya ng rehiyon, suporta sa small and medium enterprises, partisipasyon sa pangrehiyon at pandaigdigang merkado, skills training at pagbuo ng matatag na komunidad. Nakapaloob rin dito ang programa kontra kahirapan sa pamagitan ng pagbibigay ng sapat na sahod sa mga manggagawa. Ayon kay Apex SOM 2015 Chairperson Laura Del Rosario, makatutulong ang mga panukalang ito upang makamit ang inclusive growth sa ekonomiya ng mga bansang kasapi ng organisasyon. Ang Pilipinas po ang magiging host ng Apex Summit ngayong taon. At yan po ang mga maiinit na balita hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon, balik na tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. 15 minutos, 15 segundos makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy na tayo, Vips, at pakibukas ang aparador ng ating message center, please. Yes, good AM, Kuya Francis at Miss Vivian. Pakibati lang po ang maganda kong pinsan na si Narsing Delgado na nakikinig sa inyo ngayon habang uminom ng mainit na kape. Oy. Mula po yan kay Ellie Hentalian, Barangay Limarayon, Calbayog City. Okay. Happy birthday kay Pinoy at pakibati naman sa mga pamilya ng Entera mula kay Richard Entera. At good AM, gandang Ate Vivs at gwapong Kuya Francis. Oy, salamat. Lingunin ang Thank you. pinanggalingan at iwasan ang maghangad na lumipad ng mataas dahil kung babagsak sa sabog ang lahat ng pangarap mula yan kay Junjung Kalong ng Barangay Rawis ng Vilma's Kitchen sa Calbayog City. Konektado ka at number 1 daw tayo doon. Okay, thank you. Ang naiambag ng mga nagrarally ka Francis, Miss Vivian, ay dalawa lang. Isa, basura. Ikalawa, traffic. Elena ng Barangay 143, Pangasinan. Okay. Good morning po, Sir Francis. Kamusta na po? Araw-araw nakikita ko kayo sa telebisyon. At pati na rin po kay gandang Vivian. Ipaabot po sana ninyo kay Pangulong Noy Aquino ang aking pagbati ng happy birthday. Ang aking regalo kasama ka sa aking dalangin na bigyan ka ng Panginoon ng natatanging kalusugan at katalinuhan. Alam po ng Diyos ang puso mo, hindi magtatagumpay ang masama laban sa kabutihan. Ang inyong kababayan, Zen Almanza, Burgos, San Jose, Tarlac. Thank you so much. More power sa Radyo ng Bayan and PTB4. Okay, Alma Sevilla. Bakit walang umamin sa mga nangyari sa Fallen 44? Sino ang nagbigay ng signal sa kanila na lalakad na?
Okay, Mahalap Nalong. Uy, good day and daw po yun. Mahalap Nalong. Vivian and Ka Francis. Ganon din sa Pineda family sa Kapul, Northern Samar. Mahalap Nalong si Kaam Demuan. Okay, thank you very much sa inyong lahat. So, 17 minutos na, 27 segundos makalipas ang alas 6, Vibs, sa unang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Okay, Vibs? Yes, puntahan na natin ang ating kasama mula dyan sa Sogod, Leyte. Nariyan si Gemma Narit. Gemma, maganda umaga. Konektado ka. Yes, magandang umaga. Good morning, DJN. Good morning, Sir Francis. Maadyang buntag, Pilipinas. Ang Southern Leyte ang may pinakamaraming estudyante na nagiging third scholar. Ayon kay Mr. Jason Calva, staff ni Congressman Damian Mercado, sobra sa 2,000 ang mga estudyante dito sa Southern Leyte na nakabenepisyo ngayon sa scholarship program mula sa Commission on Higher Education. Ito'y nag-umpisa nung tuluyan ng nawala ang pork barrel ng mga kongresista. Ang mga estudyanteng ito ay nag-aaral ngayon sa St. Thomas Aquinas College, St. Joseph College, the College of Maasin at Southern Leyte State University dito sa Southern Leyte. Ang mga estudyante naman ay nakatatanggap din ng 3,000 to 5,000 pesos bilang educational assistance mula sa DSWD at sa ating provincial government. Para sa ating Radyo Vision, Gemma de Souza Narit, DYSL Radyo ng Bayan, Sogod, Southern Leyte, Media ng Bayan. Yes. Maraming salamat, Gemma Narit. Puntahan naman natin ang ating Radyo ng Bayan Lawag with Ronald Valdres. Ronald, na imbagabigat, konektado ka. Dagsa ang mga kabataan sa Ilocos Norte sa paggawa ng Ilocano Love Letter na isang paligsahan para sa araw ng Valentine's Day sa Pebrero 14 sa pamagitan ng lokal na pamahalaan ng lalawigan. Daan-daan na ang agad na nagpasa ng kanilang ginawang Ilocano Love Letter sa nakaraang isang linggo simula noong ipaalam ang nasabing contest. Layunin ng lokal na gobyerno ng Ilocos Norte sa pamagitan ng CIRIB Ilocano Kabataan Association o SICA na paunlarin ang kulturang Ilocano at isa na rito ang pagsusulat ng Ilocano. Ayon kay James Ventura, pinuno ng SICA, na napakasaya ang mga kabataan na araw-araw na pupunta sa kanilang tanggapan at ipasa ang kanilang mga sulat na ito'y para sa kanilang iniirog. Sinabi ni Ventura, hindi nila inakalang magugustuhan pala ito ng mga kabataan dahil karamihan na ay hindi na gumagawa ng love letter dahil sa cellular phone at internet at Ilocano pa ang gagamiting dialect. 3 ang pipiliing mananalo at pag-uwi ng libo-libong piso sa araw na mismo ng Valentine's Day. Isang malaking party ang regalo ni Governor Amy Marcos sa mga kabataan sa Pebrero 14, kasama na ang isang sikat na banda sa bansa at isasabay na rin ang awarding sa mga mananalo sa iba't ibang paligsahan para sa mga kabataan at kasama na ang Outstanding Ilocano Youth. Para sa Radyo Vision, Ronald Valdres mula sa DWFB Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Thank you very much, Ronald Valdres. Dumako naman tayo sa Marawi City. Nariyan ang ating kasamang si Dandy Macarambon. Dandy, assalamualaikum. Konektado ka. Yes, assalamualaikum. Magandang umaga. Miss Vivian, Ka Francis, naniniwala sina GPH East Panel Chair Professor Miriam Coronel Ferrer at Secretary of Justice Laila De Lima na hindi makakasira bagkus makakatulong ang pagsasagawa ng investigasyon ng iba't ibang investigating body tulad ng Board of Inquiry, Congressional Investigation at Truth Commission para tuklasin ang katotohanan sa likod ng nangyaring madugong bakbakan sa pagitan ng SAF-PNP at MILF doon sa Mama Sapano, Maguindanao. Sa magkahiwalay na panayam ng Radyo ng Bayan Marawi via phone patch kina Professor Ferrer at Justice Secretary De Lima, parehas nilang sinabi na maaaring makatulong ang mga investigasyong ito para mapakinggan ang magkabilang panig at makapagtulungan sa pagkalap ng ebidensya para lumutang at manaig ang katotohanan.
Binigyang diin ni Professor Ferrer na porsigido pa rin ang pamahalaan at MILF na ipagpatuloy ang peace process at hindi dapat makompromiso ito dahil lamang sa pangyayaring iyon. Ayon naman kay Justice Secretary De Lima, ang magiging papel dito ng Department of Justice ay ang pagsasagawa ng case build-up na siyang posibleng magiging daan na maisampa ito una sa prosecutor's office hanggang humantong ito sa korte. Ito anya ang iniata sa kanila ni Pangulong Noy Aquino. Kaya walang makakapigil sa kanila na kumalap ng ma-investigation ng ebidensya dahil case build-up na ito at mahalaga sa kanila ito para lumutang at manaig ang katotohanan. Ani Secretary De Lima, mahalaga ang katotohanan bago hustisya. Para sa Radyo Vision, Dandy Macarambon, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala mga kaibigan, sa oras na 22 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, alamin na natin ang lagay ng ating mga kalsada dito sa Metro Manila. Mula sa ating kasamang si Julius Disamboron. Julius, magandang umaga. Good morning. Good morning sa inyo, Francis at Vivian. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Araw na naman po ng Lunes. Ano kaya ang aasahan ng ating mga motorista sa sitwasyon ng ating mga pangunahing kalsada? Kahit mabuting alamin na po natin yan sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Pituazon sa lungsod po ng Quezon. Sa mga sandali pong ito ay nagiging masikip na po ang daloy ng ating mga sasakyan sa bahagi po ng southbound lane, kung saan po yan po yung mga sasakyan patungo sa may area po ng White Plains, Connecticut, area din po ng lungsod ng Makati, Pasay at ng Parañaque. Yun naman po nga northbound lane po natin na mga sasakyan na patungo po sa may area ng North Avenue at ng Muñoz. Gayon din po ito pong service road papasok ng Araneta Center at ng Cubao ay nagiging maluwag pa naman po at green and going at passable para sa ating mga motorista. Lipat tayo ngayon sa may bahagi ng EDSA Magallanes. Sa mga sandali pong ito, yung mga sasakyan na patungo po ng Ninoy Aquino International Airport. Gayon din po sa may bahagi ng South Luzon Expressway. Kung kayo man po ay daraan dyan po sa may bahagi ng Magallanes Interchange, sa mga sandali pong ito ay wala pa naman kayong aasahan na mabigat na traffic situation habang tayo po ay sumasahim papawid. Pero yung mga sasakyan naman po na galing naman po ng South Super Highway, papasok po kayo sa bahagi ng EDSA, ay unti-unti na rin po nagkakaroon ng build-up, lalo na po yung mga patungo ng EDSA Ayala at sa mi EDSA Orense, kung saan naroon po ang tanggapan ng MMDA Traffic Metro Base. Lipat tayo ngayon sa may bahagi ng C5 Green Meadows bilang alternatibong daan ng ating mga motorista kapag traffic po sa kahabaan ng EDSA. Yung pong northbound lane po natin patungo po ng Tandansora at University of the Philippines sa lungsod po ng Quezon. Sa mga sandali pong ito mga kaibigan ay nagkakaroon na po ng kaunting pagbagal sa traffic situation natin hanggang sa mga oras pong ito. Pero yung pong southbound lane natin patungo ng area ng Tiendesitas Market ay nagiging maluwag pa naman hanggang sa mga sandali pong ito. At panghuli na lamang po natin, lungsod ng Maynila, sa may bahagi po ng Quirino Grandstand area, yung mga estudyante po natin na ngayon pa lamang ay maaga nang papasok sa kanilang mga eskwela. Lalo na po yung mga malapit po dyan sa may University Belt o kaya dyan sa may area ng Intramuros. Sa mga sandali pong ito, yung northbound lane po natin, patungo po ng Anda Circle at ng Manila City Hall. Wala pa naman kayong aasahan na mabigat na traffic situation at yun naman pong bahagi ng southbound lane natin patungo po sa may southern part of Metro Manila o kaya po sa may area po ng Coastal Road. Nagiging light pa naman ang sitwasyon ng ating mga kalsada hanggang sa mga oras pong ito. Yan po ay sa may kahabaan po ng Rojas Boulevard. Siyempre, araw po ng Lunes, Manic Monday, kaya asahan nyo na po ang rush hour at ang unti-unting pagsisikip sa daloy na ating mga sasakyan hanggang mga 6:45 o kaya po mismong alas 7 ng umaga. At pakatandaan po ninyo ang ating number coding, number 1 at 2. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil hulday ang kanilang pagpapatupad dito. At siyempre, meron tayong window hours mula po yan alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ingat-ingat mga kababayan para maiwasan ang anumang aksidente. Muli, ako po si Julius Disamboron para sa Radyo Vision sa Media ng Bayan. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius Disamboron. 26 minutos, 46 segundos na makalipas ang alas 6, Vips. Muli sa ating message center, go. Good morning, Kuya Francis, Ate Vivian. Pabati po sa Adina family
from Crossing Taft, Eastern Samar. Maraming salamat po. At ito mula sa IBC 13 na nanonood tuwing hapon. Sir, dapat ang alagad ng simbahan ay hindi na nakikialam sa suliranin ng bansa. Very good. Dapat ipinagdarasal na lamang po niya ito mula kay Joseph ng Novaliches, Quezon City. Very good. At mula kay Diego Corpus, marami ang problema ng Pilipinas. Kailangan magkaisa at hindi puro batikos. Wala namang ginagawang maganda yan para sa bayan. Ngayon nakahanap tayo ng Pangulo na hinuhuli ang kurakot na opisyal. Andyan pa rin ang kritiko. Saludo sa SAF 44, sila ang tunay na naghahanap ng katahimikan sa bayan. Okay, hi, media ng bayan. Ang daming pananaw kuro-kuro. Dapat mag-isip, magsuri at huwag magpanik. Hindi lunas ang panawagan. Pag-resign ng Pangulo at all-out war sa nangyari sa Mama Sapano. Peace talk, ituloy. Ang bangsa moral basic law, mahalaga ang buhay ng tao at wala ng masasawing buhay para tuloy ang pangunahing pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Minda, now at buong bansa from Banton, Romblon. Good AM sa inyong lahat dyan. Bago nyo kung tagapakinig at tagapagtaguyod, siya po ng Barangay Sevilla, Santo Niño, Samar. Good AM sa gwapo na Kuya Francis. Thank you. Thank you. At sa gwapa na Miss Vivian. Babatiin ko lang po ang pamilya Pangan Marquez, Babanto, Pino, Jarandoy, Anok, Linsanay, Anaso at Kabuyaan, Hingoog City. Sila po ngayon ay nanonood, nakikinig from Marizol, Pangan, Babanto, Kabuyaan, Hingoog City. Thank you very much sa inyong patuloy na pagtataguyod at pagsubaybay sa ating media ng bayan. Okay, sa oras na 28 minutos, 48 segundos makalipas ang alas 6, paraanin natin ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. 31 minutos, 31 segundos na makalipas ang alas 6, Vibs. Paraanin natin ang ikalawang bulusok ng ating Provision Roundup sa pangunguna ng ating Radyo ng Bayan Dagupan with Aimee Casino. Aimee, na imbagabigat kakabsat, konektado ka. Maaming kakabansan kay Dan Francis at Vivian. Panibagong paragal ang tinanggap ng City Government ng Dagupan matapos ipagkaloob sa kanila noong Biyernes itong Gawad Kalasag Award bilang regional winner sa Disaster Preparedness para sa Independent Chartered Communion City category. Sila Councilor Giselle Tusin at CDRRM Officer Ronaldo de Guzman ang tumanggap ng award na pinangunahan ni RDRRMC Chairperson at Office of Civil Defense Regional Director Melchito Castro at si Commodore Severino Vicente David, ang Commander ng Naval Forces sa Northern Luzon. Ayon kay de Guzman, napansin ng pamahalaan ang mga resulta, komprehensibo at community-based disaster risk reduction at itong management program ng lungsod na pinamunuan ni Mayor Belen Fernandez. Ang Gawad Kalasag ay pinagkakaloob dahil sa mga matagumpay na programa o gawain ng isang lokal na pamahalaan, ahensya, pribadong sektor o kay individual sa larangan ng disaster management at humanitarian assistance. Ang Kalasag ay binubuo ng salitang kalamidad at sakuna, labanan, sariling galing at kaligtasan. Para sa Radyo Vision, Aimee Casino, Dagupan City, Media ng Bayan. Thank you very much, Aimee Casino. Dumako naman tayo ng Albay. Nariyan ang ating kasamang si Nancy Mediavillo. Nancy, Diyos marahay na aga, konektado ka. Diyos maray na aga, kasamang Francis at kasamang Vivian, of course, sa mga listeners. Naging matagumpay ang Xterra Philippines na ginawa sa Albay kahapon. Ang mga nanalo ay sina Bradley Wise ng South Africa bilang champion. Sinanda ni Mauricio Mendez ng Mexico at pangatlo si Ben Allen ng Australia. Si Dan Liram Sicano ang nanguna naman sa Filipino Full Elite category. Samantalang sa female pro category, ang kampiyon si Flora Duffy ng Bermuda. Pangalawa si Jackie Slack ng Britanya at pangatlo si Demeter Lee Duke ng Australia. Ang kompetisyon ay nilahukan ng 307 na atleta. 48 sa mga ito ay banyaga mula sa 18 bansa.
Nagdagdag kulay sa Xterra Philippines ang paglaro ni Senator Pia Cayetano, ang actor triathlete na si Ryan Agoncillo, kasama ang kanyang asawang si Judy Ann Santos. Sumali din sa kompetisyon sina Mateo Guedachili at Paul J. Castillo. Ang hiwaga at natatayang kagandahan ng Bulkang Mayon ang number 1 na umakit sa organizer na gawin ito sa lalawigan, ayon kay Governor Joey Sarte Salceda. Sabi ng opisyal, hindi nila malilimutan ang trail sa lalawigan na orihinal at walang binago. Dagdag pa ni Salceda, sa kagandahan ng Bulkang Mayon may kwentong bumabalot. Anya ang Mayon ay hango sa salitang Bicol na magayon, ibig sabihin maganda or beautiful. Bukod pa sa rito, masaya at masarap sa lalawigan. Sa pagiging masarap, kilala ang Albay sa mga pagkaing patok hindi lamang sa bansa, kundi sa buong mundo. Ilan sa mga ito ang Bicol Express, laing pinangat, lutong may gata at maraming iba pa. Kinukonsidera ni Salceda ang Bulkang Mayon na may pinakamalawak na forest cover kumpara sa mga aktibong bulkan sa buong mundo. Anya umaabot pa ito sa 88% batay sa pag-aaral ng DNR Bicol. Para sa Radyo Vision, Nancy Mediabilio, lalawigan ng Albay, Media ng Bayan. Maraming salamat, Nancy Mediabilio. Puntahan naman natin ang ating Radyo ng Bayan. Hello with Nasra. Ani Nasra, assalamualaikum, konektado ka. Waalaikumsalam at magandang umaga. Muling napatunayan ng mga mamayan dito sa lalawigan ng Sulu ang pagkakaisa sa paggamit ng kaayusan at kapayapaan sa Mindanao. Mahigit 1,000 ang mga lumahok sa ginanap na Yapa Kapayapaan, a barefoot walk for peace dito sa bayan ng Jolo noong Sabado bilang tugon na rin sa panawagan ni ARMM Regional Governor Mujib Hataman sa buong rehiyon. Ang karamihan sa mga nagmarcha ay mga estudyante, elementary at high school na naka-uniforme pa mula sa pribado at pampublikong paaralan sa mainland province ng Sulu. Kabilang din dito ang kanilang mga guro at maging ang PNP at iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga miyembro ng civil society organization. Pinanawagan din nila ang katotohanan at hustisya para sa mga inosenteng sibilyan na nadamay sa bakbakan at sa 44 PNP SAF commandos na namatay sa engkwentro at ng BIFF at MILF sa Mamasapano, Maguindanao noong January 25. Ito ay sa pamamagitan ng mga bitbit nilang streamers, tarpaulin at placards na naglakad mula sa assembly area sa Mayjolo Municipal Hall alas 3:30 ng hapon patungo sa downtown area ng Jolo hanggang sa makarating sa Muhammad Tulawi Central School kung saan ginanap ang programa sa pangunguna ng Department of Education at ARMM Convergence Office sa Sulu. May pagkakataon na nakapaa si Assistant Secretary Hadja Irene Tilla, isa sa mga nagbigay ng mensahe sa nasabing pagtitipon. Ayon kay Tilla, dapat na mahinahon ang lahat sa pagharap ng nakapanlulumong insidente. Pinanawagan din niya na ipagdasal ang mga biktima ng karahasan at maging matatag sa mga ganitong pagsubok. Maliban kay Tilla, nagbigay din ng mensahe si Holo Councilor Jason Gonzalez, Education Supervisor Faruk Yunus, OIC ng DepEd, Division Madaris Coordinator Ustaz Abdul Mutalib Ismi at si Education Supervisor Joel Alamia. Samantala, ang kalungkutan na namamayani sa headquarters ng 52nd Special Action Company ng PNP Special Action Force dito sa Camp Asturias, Jolo. Ayon kay Police Senior Inspector Rostom Abalos, Commander ng PNP SAF 52nd Company, 21 sa mga namatay na miyembro ng PNP SAF sa encounter sa Mamasapano, Maguindanao ay dati na nadistino bago pa nailipat sa ilalim ng 55th Battalion ng PNP SAF sa Zamboanga City. Anya, marami na rin silang pinagsamahan ng mga ito sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at maging sa PCR activities tulad ng Brigada Eskwela sa Bacud Elementary School bago magpasukan noong taon. Kaya emotional pa rin si Captain Abalos hanggang ngayon kapag tinatanong ukol sa lagas ng mga kasamahan
Sa katunayan, nagpakalbo pa silang lahat bilang pagkakaisa sa mga nagdadalamhati sa pagkamatay ng mga tinaguriang bayani na namatay sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Para sa Radyo Vision, Nash Ani nagulat mula sa Holosulu Media ng Bayan. Okay, thank you very much. Ang ating Radyo ng Bayan Holo with Nashra Ani Vibs. Yes, sa oras na 39 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. April, magandang umaga. Magandang umaga Pilipinas sa ating mga listeners at viewers. Narito po ang latest sa ating panahon. Update muna tayo sa bagyong nasa labas ng ating area of responsibility. Kasalukuyan na sa tropical storm category, itong bagyo with international name Higos ay may taglay na lakas ng hangin na 100 km per hour malapit sa gitna at ang pagbugsong umaabot naman ng 180 km per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa mga susunod na oras. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza, huli po ito na mataan sa layon 2,300 km, silangan po yung boundary ng ating PAR. So, ibig sabihin, napakalayo nito upang makaapekto sa ating bansa. Ganun pa man, patuloy natin itong i-monitor sa mga susunod na oras at mga araw. Samantala, ngayong Lunes, northeast monsoon patuloy na umiiral dito sa may northern Luzon. Sa mga susunod na oras, asahan po dito sa may Cagayan Valley at Cordillera ang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-uulan. Habang dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, asahan na minsan magiging maulap ang kalangitan na meron lamang isolated light rains. Pagdating naman po dito sa may Eastern Visayas at Caraga, makakaranas po tayo dyan ng light to moderate rain showers at thunderstorms sa mga susunod na oras, kaya naman magdala ng payong saan man ang inyong lakad ngayong araw. Ang natitirang bahagi po naman sa makakaranas ng fair weather condition maliban lamang sa localized thunderstorms. Kaugnay na pag-iral ng northeast monsoon, narito ang top 5 lowest temperatures na nai-record ng Pag-asa ngayong araw. Siyempre, nangunguna pa rin po ang Baguio City with 12.8 degrees Celsius, 16.5 degrees Celsius sa may Basco, Batanes. Ang Tuguegarao ay may 20.2 degrees Celsius, 20.6 degrees Celsius sa may Apari, Cagayan, habang ang Lawag at Science Garden dito sa may Quezon City ay parehong nakapag-record ng 22 degrees Celsius. So yan po yung top 5 lowest temperatures na nai-record na Pag-asa alas 2 ng madaling araw ngayong Lunes. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Ugaliin mag-monitor ng weather conditions sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts. Antabayan na rin po ang aming susunod na update mamayang alas 8 ng umaga. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyong weather girl April Enerio. Magandang umaga. Maraming salamat, April Enerio. 42 minutos, 2 segundos makalipas ang alas 6 at bago natin formal na buksan ang ating hapag ng talastasan at narito na ang ating special guest for today. Bibs, pasadahan na natin. Good morning, Ma'am Bibs at friends. Bago ko discover your nice program. Ram, more power to you. Good AM ka Francis at Miss Vivian. Okay. Kay President Noy, happy birthday po. Nawa po ang buhay ng SA-44 ay una at huling pangyayari sa ating kasaysayan upang matamasan natin ang tunay na kalayaan at pagkakaisa. Thanks. Kasan Estrella ng Taytay Rizal. Magandang umaga, Sir Francis, Ma'am Vivian. Happy Fiesta sa Pasig City, Iloilo. Yan po ay sa ika-10 ng Pebrero. Happy Fiesta po sa inyo. Okay. Good AM, Ma'am Sir. Salamat mula kay Belinda ng Calbayog City. Magandang umaga, Sir Francis, Ate Vivian. Marami po kaming nakikinig at nanunood sa TV sa Angat, Bulacan po. Si Kuya Manny Santiago, nanonood din po. Regards daw at God bless po. Good AM, Fran V. Pakibati si Chona Joseph ng Marikina City. Birthday po niya ngayon. Maraming salamat mula kay Liza Manuel. Okay, so Vibs, do the honor. Ipakilala mo na ang ating special guest for today. Yes, kapiling po natin mga kaibigan ngayong umaga ang chairperson ng Commission on Human Rights, si Honorable Loretta Ann Rosales. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga naman, Vivian. Good morning, ma'am. Magandang umaga rin, Francis. Okay, ma'am, sasamantalahin po natin ang pagkakataon at nagpapasalamat kami at napaunlakan nyo ang aming paanyaya dito sa ating media ng bayan para sa paglalatag po ng mahalagang pagkilos ng inyong tanggapan kaugnay po nitong insidente sa Mama Sapano, Madam Chair.
Salamat naman at nabigyan ninyo ako ng ganitong pribilehyo para may pahiwatig ko rin kung anong tungkulin na ginawa namin doon. Okay, ma'am, ano po ang mga pangunahing gagampanan ngayon ng CHR bilang panimula at sa inyong matamang concern dito sa Mama Sapano incident, ma'am? Unang-una, mandato ng Commission on Human Rights ang mag-imbestiga pagka merong nakikitang tila prima facie elements ng paglalabag sa karapatang pantao. Opo. Kaya yung investigasyon namin at yung ulat na gagawin namin, ginagabayan ito ng sinasabing karapatang pantao, international humanitarian law, at saka international human rights law. At ganun din, kung merong international criminal law na paglalabag din, yan din ay gagabay dun sa paano yung magiging resulta ng aming investigasyon. Okay. Ma'am, siguro po may ilang nagtatanong, dahil kasabay din po na nagko-conduct ng investigation itong DOJ, Senate, at ngayon po ay bubuo pa ng Truth Commission. How will your investigation be different po mula doon sa investigasyon na isasagawa po nila? Ang aming investigasyon ay mandato ng CHR. Yun, okay. Yun ang isa doon. Tapos, ang gagawin namin, human rights report. Okay. A report on human rights, tsaka guided by international humanitarian. Yun. Yun ang diferensya. Tsaka may joint effort ito sa Regional Human Rights Commission. Okay. So, may joint communique kaming ilalabas. Magkakaroon kami ng press dialogue 10 o'clock this morning. Kung makakapunta sana kayo, maganda. Upang sa ganon, papahiwatig namin kung ano yung joint communique na ilalabas namin at paano gumagabay, ano yung mga prinsipyong gumagabay sa pag-iimbestiga namin at pag-uulat namin. Yun yung pagkakaiba. Okay. Now, Madam Chair, alam po natin na itong pangyayaring ito kinapapaloban una na basically ng human rights violation. Ano po? Pero ang hindi po masyadong maliwanag marahil sa ating mga kababayan pa rin, itong ikangay pinaiiral na natin through law, itong international humanitarian law aspect. Ano po? Ito medyo mas malawak ito kaysa doon sa sinasabi nating human rights violation. Ano po? So, ma'am, bigyan nyo lang kami ng paano po pagsasabayin na po ba natin ang aplikasyon ng human rights violation at ng international humanitarian law aspect? Magandang tanong po yun. Sabay po sila. Ayun, okay. Sabay sila. At yung pag sinabi nating international human rights law, yan yung International Covenant on Civil and Political Rights, right, International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights, na kung saan ang Estado ay partido. Ratified ito ng ating Senado. Yun. Kaya ito ay isang tratado, dalawang tratado ito, kasunduan, na kung saan gumagabay at dapat obligasyon ng Estado na tumupad dito sa mga ito. Ngayon, yung international humanitarian law naman, ito naman yung tinatawag na simulain na dapat gumagabay sa panahon ng armadong hidwaan. Conflict, opo. So yung isa, panahon ng kapayapaan, hindi sa hidwaan, yun namang isa sa panahon ng hidwaan. Meron ngayon tayong domestic laws na sinasalamin itong international standards na ito. Yung international humanitarian law, yun yung Geneva Agreements. Geneva, yes. Ang domestic law natin na sumasalamin dito ay yung Republic Act 9851. Yun ang naging enabling law, hindi po ba? Yun ang enabling law natin. Yun, Pero ma'am, kung titingnan po natin at susuriin natin, Madam Chair, ito po bang pagpapatupad natin ng international humanitarian law through the enabling law na pinagtibay na, nakarating na po ba kaya yan sa grassroots na dadama na ba nila na may umiiral na international humanitarian law sa ating bansa? Sa palagay ko, maraming hindi nakakaalam. Yun ang malaking problema dito. Yun ang malaking problema. Kaya alam niyo, sinabi ko nga, at sinabi ko kay Governor, sinabi ko kay Mayor, kay Vice Governor, na ipatupad natin yung tinatawag naming rock and roll program ng CHR. Rock and roll? Maganda. Okay. Tatayo ka ng mga Human Rights Action Center. Right. That's for rock. Guided by the rule of law. That's for roll. So, rock and roll program sa local governance, sa local governments. So, yun yung gagawin. At sa pamamagitan nito, ipapatupad lubos at ganap
yung mismong pag-uunawa sa ating mga ng mga human rights laws natin at saka yung IHL. Doon papasok yun sapagkat gutom ang ating mga kababayan para sa kaalaman tungkol sa ano ba ang kanilang mga karapatan, ano ang kanilang mga responsibilidad at ano ba ang dapat gumagabay sa panahon ng armadong hidwaan. At hindi lamang siguro sa panig ng pamahalaan ng mga ating mga mamamayan ang dapat na makabatid ng nilalaman at mga salient features ng international humanitarian law, pero masigit na kailangan din ng kabilang panig. Definitely. Yung MILF, yan, dapat alam nila ito. At sa palagay ko, sa pamamagitan ng tinatawag na CCCH, o di kaya ito yung Committee for the Cessation of Hostilities, na kumakatawan ng dalawang panig, at saka yung International Monitoring Team na naroon din, sa pamamagitan nito, maipadadaloy natin sa kanila yung kahalagahan nung dapat alam nila ito at dapat nauunawaan nila at ito ay dapat obligasyon na sabay yung dalawang partido tinutupad itong ganito. Yes, Chairman, I understand last week po ay nagpunta po kayo doon sa mismong site po ng clash. Ano po ang mga na-discover po ninyo at nag-gather ninyo impormasyon so far? Well, pinuntahan namin, it's very tragic, no? Ako, nalungkot ako talaga nung nagpunta ako doon dahil nakita ko na talagang sitting duck ang mga... Kasi yun cornfields, naka-harvest. Bukas na bukas talaga yung fields, open fields talaga sila. And pinuntahan namin, nakita ko yung mga slugs na nandun pa sa loob ng mga ng mga puno, no? Yun, and marami yung empty bullets na empty shells na pinulot at saka yung mga ilang elemento. Panimula pa lamang yon. And doon ko nakita na it will really be unfortunate na yun na nga yun nangyari pagka walang kasunduan. Hindi nagkakaroon ng kasunduan, akwerdo, bago sa isang bagay na gano'n. Kasi, alam niyo military operation, yung arrest. Actually, it's a police matter. Yung pag-aresto. Pero mag-aaresto ka ng isang international terrorist. It's another thing. Suspect is another thing. That will really necessitate forces. Sa context ng may peace process na nagaganap doon, medyo komplikado. So, we suspend judgment, pero ito ay isang bagay na sa tingin ko, dapat napag-usapan ng masinop. Tapos alam niyo Francis, Vivian, nung nandun ako, sabi ko nga ganon, sa katagalan ng panahon, tingin ko, importante yung obligasyon ng pamahalaan natin, hindi lang sa ARM, kasi yung ARM, maayos yung ARM government ngayon, under Mujib, marami siyang lang gagawa. Pero even in the national, na talagang buhusan ng resources at pangangalaga ang ating mga kababayan na nandun sa mga komunidad na yon. Kasi sa matagal na panahon na, mayaman tayo sa likas yaman, pero gutom ang mga mamamayan natin. Opo. Ma'am, kamusta naman po yung pamumuhay doon sa ngayon nung mga kababayan natin na naapektuhan yung tinatawag natin collateral damage nito pong clash, kasi syempre mayroon din po sila mga karapatan, hindi po ba na mabuhay ng maayos sa kanilang tahanan, makaaral, maka-attend ng school. Kamusta na po sila ngayon, ma'am? Yun nga, binisita namin sila. Tapos Vibs, huwag natin silang tawagin na collateral damage. Kasi military term Pagka sinabi mong collateral, parang lang yun commodity na gano'n. Mga tao ito, mga tao ito na dapat ginagalang natin, So, nabisita ko at least yung isang 15 years old na binaril siya sa left flank niya, nakausap ko yung doktor. Ito naman ang masasabi ko sa ating gobyerno. Yung National Hospital yun Doctor, he was Dr. Evaristo Tolentino, he was the head of the Department of Surgery. At sinabi niya nga sa akin, wala lang problema dito kay Saad. This is a 15-year-old boy natin naman sa left flank, tapos yung bala, sabi niya gano'n, siguro it did damage doon sa mga sa other organs. Ngayon, alaga ng gobyerno, 10,000 pesos ang binigay kaagad ng
Social Welfare Department sa ARM dahil dito sa mga nabuhay, I think 25,000 doon sa mga namatay. Right. Mabilis yan. Pagkatapos enrolled sila kagad doon sa PhilHealth and libre lahat ng hospital care na binibigay sa kanila. So mararamdaman mo rin ang mabilis na pangangalaga ng gobyerno sa kanila. At ito yung importante na dapat natin madama, no? Na kailangan mabilis sa gobyerno diyan dahil 5 yung namatay na sibilyan, tapos 6 yung mga sugatan, tapos ayun, mga MILF din, marami, mga 18. 18. Oo, yun namatay. Okay, now Madam Chair, ngayon na talagang pinasimulan na po ninyo at pasimulan na ninyo ang pagdaloy ng investigasyon. Meron po ba kayong naitakda ng time frame kung gaano maaaring tumagal ang masusing investigasyong inyong gagawin bukod pa sa mga ginagawa ng iba pang mga Board of Inquiries na itinalaga ng pamahalaan at ng PNP and so forth and so on sa panig po ng Human Rights Commission? Ano pong time frame ang itinaya nyo? Sapagkat meron pong text dito, Madam Chair, bakit daw sa dami po ng mga naimbestigahan na raw ng human rights, wala pa rin daw napaparusahan, sabi ni Liza Manuel. So, hindi naman. Dalawa ang sasagutin ko rin. Okay, dalawa po ang aspeto, ma'am. Go. Ang unang sagot, ang time frame niyan, bago ako bumaba, ay step down in May. So, before May, dapat matapos na ito. Wow! So, pero hindi nyo iiwanan yan hanggang hindi tapos. Pero kasi as chair ako, I am only chair up to May. May, okay. The first week of May. Tapos nang baba na ako. So, I have to finish all of that. Ngayon, yung usapin na hindi naman nakikita yung conviction. Napaparusahan. Hindi na namin problema yun. We finish our cases. Yung Leonard Co case, sinubmit ko na yan sa Department of Justice. At ang sinasabi namin, violation of international humanitarian law. Right. But from the Department of Justice, prosecution and conviction, the trial pa yan, di ba? From the prosecution, tapos dadalhin pa sa trial. So, courts na ngayon yan. Wala na sa inyong poder. Wala sa aming papel yun. Wala na pero sa poder. Nagawa na namin yun. Yung PDEA, ang dami naming mga kaso na naibigay na. Nabigay na rin namin sa mga ombudsman. So, para malaman nila kung natapos na ang trabaho ng CHR, kailangan ma-monitor din nila dito sa mga different areas. Ayun. Basta't kayo, you have done your homework, at paglabas sa inyong poder, bahala na yung ibang ahensya kung matatagalan o madadali sa kanila. Yun ang hindi alam ng ating sambayan ng Pilipino. Akala nila, pati kayo sa prosecution, kayo na rin. Hindi. Wala kami sa prosecution. Yun. At kung gusto nilang malaman, tingnan na lamang nila dun sa website na inaayos namin ng CHR para ma-monitor dahil dun namin nilalagay, eto na yung mga kaso na natapos namin at ito na monitor dapat sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Okay. Chairman, ito pong insidente sa Maguindanao, it appears to threaten po itong Bangsamoro Basic Law. Sa ngayon nga po, sinuspindi itong hearing sa House. How do you feel about this? Well, siguro yung okay naman na sasabihin, ipagpatuloy natin ang public discourse on the Bangsamoro Basic Law. And katulad nung nabanggit kanina mo, Francis, hindi lamang sa itaas yan, hindi lang sa Kongreso yan. Ipagpatuloy ang discourse sa ibaba. Sa ibaba. Diba? Sa mga barangay natin, sa mga eskwelahan natin, para ang ating kababayan naiintindihan kung ano yun. At ipagpatuloy ito pero importante na ito yung target natin sapagkat ang isang malusog na talakayan tungkol sa Bangsamoro Basic Law ang siyang magiging kumbaga environment, kondisyon para makuha ang recognition, acceptance, broad acceptance ng mamamayan. Upang sa ganon, everybody agrees to it, may claim ang bawat sektor ng pamahalaan, di ba? Maging sibilyan, maging komunidad, maging eskwela, maging gobyerno, lahat nagkakasundo na itong target na ito ay siyang batayan ng kapayapaan na nakaangkla sa katotohanan at katarungan. Yun po ang gusto natin. Nako, marami pa tayong dapat na malaman. Nako po, Viv, sayang ang tayo naubusan na ng mabilis na tigatik ng orasan, Madam Chair. Kaya
nagpapasalamat kami sa inyong pagdalo at kung sakasakali po makatapos yung mga pagdinig na yan pwede ba namin kayo muling maanyayahan? Oh, anytime. Ayan. Okay, Vibs? Yes, maraming salamat, Ma'am Etta Rosales. Nakapanayan po natin ang chairperson ng CHR, si Miss Loretta Ann Rosales. Samantala, puntahan na natin dyan sa PTV Telestudio si Nazarina and Julius. Alam mo, Zarina, yung paninindigan ng CHR ay patuloy po para pangalagaan ang kapakanan ng sambayanan. At nakakatuwa na maayos na yung sitwasyon ngayon sa Mama sa Paano Maguindanao kung saan po nangyari or nasawi yung 44 na staff member. Ayun. Sana po ay nakatulong kami sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sakop sa paghahatid ulat, ito po ang pinagsanib na puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Ako po si Julius Desamboron. Hanggang bukas pong muli. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina and Julius. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, tumanggap po tayo ng kasiguruhan mula sa ating butihing chair, Loretta Ann Rosales, na she will keep us posted on any development. At siya po ay patuloy na maaanyayahan natin dito. So, nag-iwan po kami ng isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.